si Sarah, I don't care. Hindi ko na nga siya i-defend, di ba? I defer. Sinabi ko, I defer the right to defend my budget. Yun ang sinasabi niya, I defer the right to defend my budget. Ang ginagawa ng mga congressman, hindi ituloy ituloy pa rin natin to. Let's stick to the plan. And they're trying to, yung sobrang nipis na nung kanilang pinanghahawakan na, no, because this is public fund, ganun. I mean, sobrang nipis na. Kasi parang, ganun kayo ka-concern. Pwede nga naman tanggalin lahat ng pera ni VP. Diba? Wala din. Sinabi na nga ni Inday na dinedefer niya na ang karapatan niya to defend the budget. Okay? Wala na, I defer the opportunity to defend the budget. Bahala na kayo. Sinabi niya, bahala na kayo. Ay, hindi, tuloy pa rin natin to. Gusto namin tanungin ka. Dinefer na nga eh. Dinefer niya na. Ano pa ba yung gusto mo? Hindi kailangan malaman ng taong bayan. Ano and it makes then, it becomes clear that you have an agenda. You have an agenda. Kaya nasabi ni she deferred she deferred the budget, the opportunity to defend the budget. You still want to go through your scripts of talking about confidential fund has nothing to do with the 2024 budget. It doesn't make you look like concerned on public funds. You are more concerned in perpetuating your confidential fund. Yung book, yung replication, saka yung confidential fund. Kita mo si Raul Manuel, di ba? Hinabol pa talaga yung libro. Di ba? Hinabol pa niya, di ba? Kasi nga, nasilinyahan ng questioning niya yun eh. No? At ngayon, sabi niya, inano siya ni Inday, o hindi ko ang editor, inedit ko na. Di ba? So, ang ano nito is, na-reveal na you have an agenda. Sinabi na nga ni Sarah, bahala na kayo. Kung anong makita nyo mali, bahala na kayo. Hindi na natin kailangan mag-question and answer. Kasi kung ang decision nyo is ayaw nyo, edi ayaw nyo. Ngayon, kung magtatanong kayo, pero ayaw nyo naman pala na ibigay yung budget na yan, bakit kailangan magtanong? Nagigets mo? Why do you need to waste this time? Yun ang inaano niya. Kasi nga, sabi ni Sarah, kasi nga, meron kayong plan. Meron kayong agenda. Diba? So ngayon, dinefer ko na nga. Talagang paulit-ulit ako kasi nga di ba sinabi ko, I deferred the opportunity. So pag sinabi ko na hindi ko na i-defer ko na, and you keep on asking me, bakla, what's the point? Dinefer ko na nga yung opportunity. Ano pa tong point ng pagtatanong mo? Hindi para sa bayan itong pagtatanong, ang responsibilidad mo sa bayan ay i-approve yung budget o hindi. Hindi. Ngayon, alam mo na, nakita mo na may mga tanong ka na, ikaw nang bahala. Pag naprubahan yung budget, you already fulfilled your mandate sa public. You fulfilled your oversight. And the rest of it is politicking. Okay? Correct. Actually, one point also, because Inday has nothing to lose. Nothing. And, she's sige, approve nyo, approve, wala na akong pakilan, ganyan. Because she has nothing to lose. And she doesn't have her mind set is already gearing towards I do not give a fuck. Now those congressmen who are going to align to her, diba, are basically operating on principles. Wala sila makita kay Inday. Wala sila makita kay Inday. But those congressmen who we saw today, who are quite rational in the approach doon sa budget hearing, reminding them of ang kailangan ang public money is scrutinized kahit sinong official ka pa para malaman ng taong bayan kung paano ginastos ang pera nila, di ba? Ganyan ang linyahan nila. Pati yung mga yung mga I can see some few representatives a while ago who are raising the impropriety of the confidential fund issue being injected in the budget deliberation. Kasi, di ba, kagaya nga sinabi ni GMA, why are we talking about the 2023 budget? That the 2023 budget is already deliberated upon during the 2024 budget. Pinag-usapan na natin ng bonggang-bongga yan. In fact, we actually decided in 2024 to remove the confidential fund. So what's your problem? Why do you still insist? Why do you still ask for a COA report? Why do you still want to know anything about the Supreme Court? That is not part of your supposed budget deliberation. Diba? There are some representatives who are actually quite rational when it comes to when they try to assess the rationality of the propriety of the insertion of confidential fund matters. I mean, kaya nga naging paulit-ulit yung ni Inday eh. So,
ilang congressman yung naka-ano sa kanya, yung parang sumuporta kay Inday dun sa ganong klaseng, laban dun sa ganong klaseng pag-iisip. And these people, you know, they are operating on principle na ito yung tamang proseso, ito yung whether that is favorable to Inday or not, or they're doing it because they like Inday or not, I do not know. Pero yung mga ganong klaseng congressmen na naiintindihan yung proseso, kahit pa paano, makikita mo na, okay, so mahahati talaga yung dagat dito. Sino dito yung meron pang natitirang prinsipyo. That principle doesn't mean they are defending Inday or what yung proper lang. Sino pa dito sa mga kongresistang ito ang willing to really look at the procedure, look at what is proper, and sino dito yung ang full-on attack dog mode on the confidential fund issue? Diba? Yeah. Hanapin nyo nga yung video ni Digong, yung nagde-demand siya na show me I will go to Congress with the farmers, with every farmer. Pwede pakihanap yung video na yon. Tapos gusto ko kasi mag-edit ako, ang ganda nitong ipagpatong-patong. Tama, pakisend naman. Pakisend yan. That was yung hindi mo pera yan was a response to that call eh. Nauna pa tayo, girl. Ha? Nauna pa tayo. Ano ba tayo doon? Naunang hindi mo pera yan. Mm. Pero wala pa kami script ni Digong noon Oo. Spontaneous yun, spontaneous. Mm. Pakihanap yung I will ask. PRRD na di ba? Yung parang you are the most corrupt. Di ba yung the HOR, the most corrupt institution, ineme, ayan. Oo. So parang tayo nagkaroon ng interest na busisiin yung budget process ng... Yes. Hindi ba sabi ko nga sa inyo, etong hindi mo pera yan, this will never leave the House of Representatives. Every year yan. Every year. Kaya sabi ko sa inyo, sabihin niyo sa mga anak niyo, if there is any issue or struggle that they should be fighting for, ito yung tapusin na tong kapalaluan ng Kongreso. Huwag niyo na sabihin na, iboto mo si Sara, iboto mo ganyan, sabihin niyo, just take this issue. Na kahit wala na tayo sa mundo, meron pa rin makikipaglaban para sa issue na ito. Mm-hmm. Correct. Yung audacity ng yung audacity ng mga congressmen, yung mga representatives kanina to speak about, hindi, because this is public fund, kailangan scrutinize, yung mga ganun. That's the line of Arlene Brosas of the Makabayan Bloc and other congressmen na, hindi kailangan itong itanong kasi pera to ng bayan. O, di ba si Benny Abante, umiiyak-iyak pa na, meron ba kaming kapangyarihan na busisihin, ang kineme, ganyan. Of course you do. Kaso nga lang kami, pagka gusto namin busisihin yung pera ninyo, sinasagot nyo ba kaming mga putang ina nyo? Diba, Benny Abante? Kayo, may power kayo busisihin. Kahit pero kami, pagka gusto namin busisihin yung pera ninyo, sinasagot nyo ba kami? Hindi po pwede yon. Congress will audit itself. Dahil saan ka nakakita ng kumpanya na you will audit yourself? Saan kayo nakakita? Philippines House of Representatives. Ang Philippine Congress. Diba? Saan ka nakakita ng isang department that will audit itself and that is it? Pwede ba yun? Ang galing ni Sara kasi si Sara, humahanap kasi sila ng gotcha kay Sara. Si Sara kasi, alam niya na basa niya na. So ang mangyayari ngayon, the parting of the Red Sea sa approval ng budget ng OVP. Ganito lang yan Ganito ang mga senaryo. Senaryo tayo, guys. Scenario 1, they will approve the budget of the Vice President even though na nagrereklamo sila na ganoon ang performance ni Sara. That's 1. Okay? 2, tatanggalin nila yung mga maraming items sa budget ni Sara. It will paliliitin nila yung opisina ng OVP. At tatanggalin yung mga humanitarian functions. Lahat. Yung i-slim down ka. Ikalawa. O yung ang ibibigay lang sa kanya pang sweldo sa sarili mo. PS lang. Personal services lang. Personal services. Kalawa. Okay. Yang dalawang scenario na yan, alam mo kung ano yan? That's what you call, it's the devil and the deep blue sea. It's caught between the devil and the deep blue sea. For them. For them. Wala nang pakialam si Sara Si Sara, okay siya pareho. Ay, okay ako sa parehong options. Kayo ba okay kayo sa parehong options? Option 1, pag in-approve niya yung budget ni Sara, as it is, despite yung ginawa niya sa inyo,
Mhm. Kayo ang natalo ni Sara. Doon naman sa kabila, tatanggalin niyo yung budget na maraming budget ni Sara. Yan na ang parting of the Red Sea. Mhm. At as early as now, magkakaalaman na. Mhm. Di ba? Magkakaalaman na. Di ba? So, either way, panalo si Sara. Correct. True. Ganyan mag-isip si Bobo Marcos at from Espanya, another failure. Lagot kayo, yan ang kaibigan na babalik. May mga maraming warning shots si Inday. Because she has nothing to lose. And because a lot of bullets in her armory. She becomes a very difficult foe. 'Di ba? Unang-una, kung gusto mo siyang sirain kasi ayaw niya magpresidente, ayaw naman talaga niya magpresidente. Hindi man talaga siya interesado. 'Di ba? Hindi man talaga siya interesado. Ngayon, Inday actually, ma-notice mo rin kanina, nung first part hindi ko alam Sas kung napanood mo na yung first part, na abutan mo ba yung start, yung pinaka-start niya? Girl, ilang oras ang budget deliberation ng Congress? Anong oras na nag-umpisa? Nag-start parang mga around 3 p.m. 2:30, oo, 2:30, ganun. Hanggang 7? Yeah, oo. Limang oras. Napanood yung first part? Ano bang opening ni Sara? Papanood ka ng opening statement ni Sara. Ah, Hindi ko sige. napanood yung first part. Yung first part kasi, alam mo talagang sila, they are scared. After nung opening statement ni Inday Sara, they were really scared. Ayun. Teka lang So, ang na-witness na natin dito, Digong 2016. Di ba si Digong, wala akong pakialam kahit iboto nyo o hindi. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin, di ba? Kaya kasi, si Digong ang kauna-unahang tumakbong politiko na walang ibang ginawa kundi magmura, maglabas ng kadumihan sa bibig. Mm-hmm. Si Sara Duterte ang kauna-unahang vice president na ganyan.